Ayan, ano, ito yung magandang balita ngayon. Dahil itong si Senadora Amy Marcos ay kumilos na. Baka magkaroon nga lang investigasyon sa Senado, mga kababayan. Ito nga kaugnay sa pagkamatay nitong si Paulo Tantoco. Dahil nga kasama yung asawa ng kanyang kapatid. Siguro, mga kababayan, inabot na rin ng kahihiyan itong si Senadora Amy Marcos. Dahil nga, ayon kay Senadora Amy Marcos, kailangan nang magpaliwanag itong Malacanang. Ito, mga kababayan, may basahin lang tayo. Dahil sa kabigatan ng mga paratang na ito at nang hindi makakaila na pampublikong interes ng usapin, hinimok ko ang Malacanang na maglabas ng komprehensibong ulat sa kalagayan ng pagkamatay ni Paulo Tantoco. Yun ang mga kababayan, kailangan talaga nila na magbigay ng ulat sa taong bayan. Hindi pwedeng sabihin nila na pribado yan. Hindi natin pwedeng pakialaman dahil sariling buhay nila yan. Hindi naman sila mga government official. Pero mga kababayan, asawa ng ating Pangulo yan. At yung ating Pangulo ay inaakusahan din natin na gumagamit ng droga. Kaya hindi malalayo, o hindi nalalayo, mga kababayan, na silang dalawa ay magkasama rin minsan, o baka hindi lang minsan, na gumagamit ng pangmayaman na pinagbabawal na gamot na yan. Dahil pangmayaman lang yan, mga kababayan. Diba? O ito pa, mga kababayan, kabilang ang anumang pagkakasangkot, direktiba man o hindi, ng unang ginang o iba pang opisyal ng gobyerno ng Pilipinas. O, kasi nga kasama itong unang ginang, mga kababayan, kailangan talaga nila ang bigay ng ulat. Dahil nga nasa ito nasa international news ito At talagang may record doon sa Los Angeles Police na itong si Lisa Tanas, mga kababayan, ay naditin nga ito noon. Dahil nasa record Tama nga si VP Sara Duterte. Huwag nilang linlangin yung taong bayan. O ito pa, mga kababayan, nananawagan din ako para sa paglinaw sa kinaroroonan ng unang ginang sa may katuturang oras. Tulad ng makikita sa mga opisyal na record, tulad ng ulat ng medical examiner upang maalis ang higit pang haka-haka. O, hindi lang haka-haka yan na senadora, dahil may blatter naman. Hindi yan haka-haka lang. Kailangan siguro, sabi nga na ating mga kababayan, kailangan siguro nitong si Senadora Amy Marcos na magkaroon na ng investigasyon. Siguro pagbukas ng 20th Congress, mga kababayan, kailangan na imbestigahan ito ni Senadora Amy Marcos. Dahil nga kanyang kasawa ng kanyang kapatid ito Magbabasa lang tayo ng mga ilang komento, mga kababayan. Ito, English speaking ito. Tinagalog lang natin para mas maunawaan ng ating mga ordinaryong mga kababayan. Hindi naman lahat tayo ay talagang magaling mag-English, mga kababayan. Ito, magbabasa lang tayo ng mga ilang komento mula sa dito nga sa Facebook page ito ni Senadora Amy Marcos. Ayan, kay Senadora Amy Marcos ito. Ito yung kaniyang post, mga kababayan. Sana yon. O ito, mga kababayan, magbasa lang tayo ng ilang mga komento mula sa ating mga kababayan. Ito'y nasa Facebook page nga nitong si Senadora Amy Marcos. Sabi ni Riz, Senate hearing din po since this involves the people's money. Tama. At sabi naman ni GC, ay may solusyon, Senate hearing na yan. At sabi naman ni, hindi natin mabasa yung pangalan nito, Senate hearing na yan. Ang dami talaga. Ang daming nananawagan ng Senate hearing. As a chairperson, sabi naman ni Itil GB, as a chairperson of the Senate Committee on Foreign Relations, we respectfully urge you, Senador Amy R. Marcos,
to initiate a Senate inquiry into this matter given its applications on our international relations. We call your statement on national television regarding to the arrest of former President Rodrigo R. Duterte, wherein you emphasize your commitment to correcting history rather than repeating it. We now call upon you to demonstrate that you are indeed deserving of mandate bestowed upon you during the last midterm election. Ito naman ay mula kay Normie B. Ramos. It will be very interesting to see First Lady Lisa Marcos at the Senate hearing. Gusto nating mga kababayan na makita nila itong si Lisa Tanas, mga kababayan, na humarap sa Senado. Ito maganda. Kung mananawagan talaga o gagawin ito ni Senadora Amy Marcos, itong Senate hearing, mga kababayan, para magpaliwanag itong si First Lady. Nakakatakot ito. Nakakapangilabot ito, mga kababayan. Dahil kauna-unahang history ng ating bansa na may ganitong pangyayari na na-involve yung asawa ng ating pinakamataas na pinuno ng ating bansa. Baka naman makalimutan na naman ito. Katulad na lang ng nangyari sa anak ni Boyeng Rimulya na na-involve sa droga, mga kababayan, tapos walang nangyari sa kaso. Na-dismiss yung kaso. At yung masaklap pa nun, mga kababayan, yung PDEA na naka-aresto o nakahuli sa anak ni Boyeng Rimulya, yun pa yung natanggal sa serbisyo. Yun ang masaklap. Ito pa, sabi ni puro English speaking ito, mga kababayan. Talagang itong mga supporters ni tawag nito, ni Ma'am Amy o Senadora Amy Marcos, mga English speaking ito lahat. Wala tayong mababasang Tagalog man lang dito. Sabi naman ni Banyang Buya Imperial, Senate hearing na yan. Sabi naman ni Viral Word, Senate hearing na days. Yun, sabi naman ni Ronald Ulanyo, Senate hearing na now. Senate hearing, grabe Puro Senate hearing ito, mga kababayan. Halos ang mababasa natin dito ay Senate hearing. Sabi naman ni Moon Chacon, yes, Senator Amy, Senate hearing po, please. Sabi naman ni Wing Sangkuha. Sabi naman ni Ulit Ramos, good move. Si Amy, to clear his name. Wala na, hindi na makiklear yung kanyang pangalan. Talagang nadudungisa na yan. Hindi na pwedeng pabulaanan yan ni itong si Lisa Tanas, mga kababayan. Sabi naman ni Taban Soriano, hair follicle test na yan. Tama talaga, kailangan natin ng hair follicle test. Sabi naman ni Paula de Jesus, halaka ma'am, Amy is now standing for truth. Ayan ang maganda. Sabi naman ni Matalinghagang Kata, hair follicle kaagad. Yan talaga naman. Sabi naman ni EJ in Korea, yari ka na kukak ang gaba, dili jod magsaba. Now it's your time to shine. It's your time to shine. Isikat ka talaga. Tapos sabi naman ni Nico Carion, yun, very good ka dyan Sin. Ay hearing na yang FL na yan. Yun, dito mga Tagalog na ito sa bandang baba, mga kababayan. Ito naman kay Manuel Melbar Jr. Miabot na John. Ilang karma. Gaw, Noemi, Merese, maayo ang taog mapriso na para kuhaan ang mga badlungon. Di lang mga badlungon, mga adik talaga. Kailangan mabawasan sa ating bansa. Yun na nga dito na lang muna. Ito yung napakagandang sinyalis, mga kababayan. Baka magkaroon nga ng Senate hearing. Ito'y kaugnay nga sa pagkamatay ni Paulo Tantoco at ipapatawag sa Senado itong si Lisa Tanas. Kailangan sumagot ka sa Senado. Hindi pwedeng hindi ka pupunta. Dapat ninyo, pag hindi pumunta yan, kailangan ninyong ikontempt yan. Katulad ng mga ginagawa ninyo
sa inyong mga resource person pag talagang magmamatigas na pumunta sa Senado at sa Kongreso. Yun ang dito lang muna bago tayo magtatapos ay mag-shoutout lang muna tayo. Shoutout tayo kay, dito tayo sa may bandang baba, may bagong komento ngayon. Shoutout kay Danilo Calao. Tama ka, Ronde. Maraming salamat sa iyo, Danilo Calao. At sabi naman ni Isaac Sor, ulaw kayo ang Pilipinas, ani. Adik ang Pilipino sa pagtanaw sa ubang nasod. Totoo talaga yan. Nakakaya talaga ito. O Tagalogin ko yung sinabi ni Isaac Sor. Ulaw kaayo ang Pilipinas, ani. Adik ang Pilipino sa pagtanaw sa ubang nasod. O, nakakaya ang nangyari sa ating bansa. Nakakaya yung Pilipinas dahil ang tingin sa atin ng mga ibang lahi, ibang bansa ay mga durugista ang mga Pilipino. Talaga naman. Nakakaya talaga. Shoutout na rin kay Herminia, kay Sit ng Camarines Norte, kay Ma'am Bergie Veraldillos ng Pulilan, Bulacan, kay Ma'am Joyce ng Japan, kay Intol Dalugo, shoutout Wilmar Murla ng La Union, shoutout na rin kay Tina Cotaran, taga-asa rin si Tina Cotaran. Shoutout na rin kay Robert Archaga, shoutout na rin kay Mac Arthur Jr., kay Ma'am Susan Sibinichik, shoutout sa iyo Ma'am Susan, at shoutout rin kay Ma'am Joyce, tapos na, kay Cheryl Sibandal, Cheryl Sibandal, taga-asa na po ni si Cheryl Sibandal. Shoutout kay Mysterious Girl and si Danilo Danilo Misiano pala, sorry. Yun ang dito na lang muna. Si Ma'am Idisa Borby, shout out na rin pala. At once again, this is Ronde TV. Binukit TV, shout out pala sa idol. At hanggang dito na lang muna. At once again, this is Ronde TV mo. Ingat kayo lahat. God save the Philippines.